Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in-Love Ako sa Boss Ko. Episode 7 by Gino. Simulan na natin ang kwento. O anak, bakit ngayon ka lang umuwi? Mano po, Nay? Pasensya na po ah. Doon ako natulog kina Sir Cairo kagabi. Pagkatapos ko magtrabaho sa cafe. Ganun ba? Tulog na din kasi ako nang tumawag ka eh. Pero kumain ka na ba? Opo, Nay. Sabay kaming nag-almusal ni Sir Cairo. Ay, may dala po pala akong pasalubong oh. Ito po. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, anak? Alam mo namang, pwede mo akong kausapin kung may problema ka, di ba? At saka, napapansin kong madalas na yata itong paglabas-labas yun ng boss mong si Cairo. Nabanggit din ni Yumi sa akin na gumawa ka pa daw ng bracelet para sa inyong dalawa. Kung ano man yun, anak ko, may intindihan ko yun. Ako ang nag-alaga sa'yo. Magmula nung nasa 11 years old ka pa lang. Para na din kitang tunay na anak, Prince. Nay, magagalit po ba kayo sa akin kung sasabihin kong may minamahal na akong tao? Ha? Ba't naman ako magagalit? Napapanahon na rin na subukan mong umibig. Si Sir Cairo mo ba yung taong yun? Siya ba yung nagpapasaya sa'yo? Asus? Tumingin ka nga sa akin, anak ko. Nahihiya ako na eh. Pero, opo. Si Sir Cairo po. Sinasabi ko na nga pa eh. Hindi ako magagalit. Kung yan ang ikakasaya mo, ikakasaya ko na din. Halika nga. Payakap ako sa anak ko. Salamat, Nay ha. Sa nagdaang panahon, hindi ko naramdamang wala akong pamilya. Kinupkup niyo po ako kahit mag-isa lang kayo nagtataguyod sa aming 4 na magkakapatid. Hayaan niyo po. Hanggang sa makakaya ko, hindi ko kayo pababayaang lahat. Siya nga pala, Nay. Nagkita po pala kami kagabi. Ha? Paano nangyari yun? Lumayo na nga tayo, di ba? Lilipat ba tayo ulit? Ay, hindi ko alam na eh. Mas lalo tayo mahihirapan kung lilipat tayo ulit. Lalo pat maayos naman yung trabaho ko dito eh. Pero, paano ka anak? Baka guluhin ka na naman niya. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Hayaan niyo na po. Ako nang bahala. Panahon na siguro na kailangan ko na siyang harapin. Panahon na para harapin ko yung takot ko. Hindi pwedeng habang buhay ako magtago eh. Kinabukasan sa opisina. Aba, suot mo talaga yung bracelet na binigay ko ah. Good morning pala, Cairo. Siyempre, bigay ito ng mahal ko eh. Isang kiss nga dyan para maging ganado ako magtrabaho. Sagot ni Cairo, habang inungusuan ako tapos nakapikit pa siya. Hindi ko na muna siya hinalikan dahil ang cute niyang tingnan. Parang bata. Uy, asa na? Kiss na dali. Isa lang oh. Nakakatawa kang pagmasdan. Para kang ewan, Cairo. Dali na. Kiss na please. Isa lang. Sige no. Sige na nga. Mapilit ka eh. Oh my God! Sir Cairo? Prince? Naghahalikan ba kayo? Napatayo akong bigla.
Dahil sa sigaw ni Barbie. Hindi kasi namin namalayan ni Cairo na nandyan pala siya. Oy Barbie, wala, hindi kami naghahalikan ni Prince, no? Sagot ni Cairo habang nakatingin sa akin. Halatang nagpapanik at hindi niya lamang isasagot. Napuwing kasi si Sir Cairo eh. Kaya iniihipan ko yung mata niya. Buti naman at mabilis ang pick up ni Cairo sa rason ko. At umarting para talagang napupuwing. Oo yun nga. Napuwing ako Barbie eh. Ang sakit nga eh. Asus, nahuli ko na kayo sa akto, no? Huwag na kayong magkaila. Suportado ko naman kayo eh. Nagtinginan kami ni Cairo dahil mukhang hindi kami makakalusot kay Barbie eh. Pareho ding namumulang aming mga mukha. Tapos, bakit Barbie? May problema ba kung ganun nga ha? Kung ano-ano yung mga sinasabi mo eh. Napuwing lang talaga ako. That's it. Period. Si Sir naman, hindi mabiro. Oo na, hindi ko na po ipipilit. At baka sungitan mo ko buong araw eh. Ganado pa naman kami magtrabaho lahat. Dahil ang bait niyo sa amin eh. Inspired kayo Sir, no? Si Prince ba ang dahilan? Ay! Namumula kayong dalawa oh. Isa pa Barbie ah. Ibabalik kita sa Quezon City. Oo na sir. Titigil na po. Pasok muna tayo sa loob sir at may kailangan tayong pag-usapan eh. Bago pa man sila pumasok sa loob, iniwanan ako ni Barbie ng ngiting may halong pagdududa sa baikindat. Ano ba yun Barbie? Maupo ka muna rito. Kababalik mo lang ba from Quezon City? Yes sir. Yung folder na ibinigay ko sa inyo noong nakaraan, naaalala niyo po ba? Oo naman. Under review pa to eh. Next month pa naman ang meeting natin dito, di ba? Yun na nga sir eh. Nagre-request kasi silang i-move yung meeting. I-check mo na lang sa email. Nandun yung details ng invite. Sure. Teka, alam ba ni Prince to? Bakit ikaw yung nag-aasikaso nito? Hindi alam ni Prince sir eh. Ang totoo niyan, yung dad mo yung nag-send sa akin ng details. Tapos may isa pa. Anong isa pa? Sabi ng daddy mo, isama mo daw si Prince sa meeting. Okay. If kay dad nang galing ang directive, then yes, we'll be there. Okay sir, ibipin ko na yung dad mo na okay na ha? Sure Barbie. Check ko na lang din yung email. DK Holdings. Interesting ha? So dun sa QC branch 1 PM bukas? Bukas na pala kagad to? Okay. Sige, maaga na lang siguro kaming aalis si Prince para sigurado hindi kami malilate. Ay, ano tong isang urgent na email? Follow-up request on... Hala! Oo nga pala. Hindi ko pa pala nabibigay kay Prince to. Wait lang. Nasaan na ba yun? Saan ko ba nailagay? Eto. Nasa ikalawang drawer lang pala eh. Siguradong matutuwang mahal ko nito. Prince. Pasok ka muna dito sa loob oh. May ibibigay ako sa'yo. Sige Cairo, ipagtitimpla din ba kita ng kape? Oo, pwede ba? Dalawahin mo na. May pag-uusapan din tayo eh. No problem, sige. Ito na yung kape mo, Cairo. Ano ba yun? Tatanggalin niyo na ba ako sa trabaho? Sira? Anong tatanggalin? Dito ka magtatrabaho hanggang sa tumanda ka, no? Ito yung surprise ko sa'yo. Tcharan! Ay, ano to? Hala, check po ito sir 30,000 pesos? Bakit po nakapangalan sa akin sir? Anong sir? Isa mo pang sir. Aanuhin na kita dito sa loob ng opisina ko, sige ka.
Ay, sorry. Cairo, para saan ba to? Sa'yo yan. Bonus mo dun sa nakuha mong deal kay Jordan Casimiro. Huwag mo naman akong ipaprank ng ganito, Cairo. Alam mo naman na kailangan ko ng pera eh. Hindi prank yan. Totoo yan. Bunga yan ng hard work mo. Talaga? Wala nang bawian ha. Tatago ko na to. Oh, huwag kang umiyak. Ito naman oh. Napakaiyakin mo talaga. Halika nga dito, ihahag kita. Halika rito, mahal ko. Cairo naman kasi. Ang laking halaga nito eh. Salamat ha. Huwag mo akong pasalamatan. That's the prize for your efforts. Galingan pa natin sa susunod ha. Para marami kang bonus. So bale, didiretso na ako sa condo mo bukas ng umaga, tama ba? Oh, may isusuot ka na ba? I mean, okay naman yung mga outfits mo eh, pero I want you to look good tomorrow. Gusto kong maging maganda yung impression ng client natin sa atin. Ito lang yung nag-iisa kong blazer eh. Hindi ba pwede to? May mga damit naman akong pwede mong hiramin eh, kaya huwag kang mag-alala. Eh, kailangan ba talagang nandun ako, Cairo? Oo eh. Kay dad mismo nang galing yung request. Hindi tayo pwedeng tumanggi. Kinakabahan ako sa kung anong pwedeng mangyari. First time ko kasi itong mapasama sa meeting dun sa main branch eh. Bakit ba kasi kasali ako dun? 2 years marketing course lang naman yung natapos ko. At isa pa, isa lang akong hamak na secretary. Ano bang magiging ambag ko dun? Ay, di bali na nga. Kasama ko naman si Cairo eh. At hindi ako dapat patakot. Dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Kinabukasan, sa condo ni Cairo. Oh shit! Ang pogi mo, Prince, sa suot mo ngayon. Damit ko ba talaga yan? Parang mas gumanda ata nung ikaw yung nagsuot ah. Ako ang maghuhubad yan sa'yo mamaya ha. Oh, bakit tulala ka dyan, Cairo? Tara na. Baka mahuli pa tayo eh. 8:00 na oh. Sige, baba na tayo, Prince. Ang init naman itong damit mo. Ganito ba talaga kapag mamahaling damit? Bagay naman sa'yo eh. Yan lang yata yung magkakasya sa'yo sa mga damit ko. Bagay pala sa'yo yung matching maroon pants tapos blazer, no? Huhubarin ko mamaya yan. Maghuhubaran tayo mamaya. Ha? Eh gusto ko na nga hubarin to ngayon eh. Wala pang 10:00, nakarating na kami sa QC. Buti na lang at hindi kami masyadong na-stuck sa traffic. At buti na lang, maaga ako nakapag-low sa Cafe Jordan kagabi. At nakatulog ng halos 5 oras. Wow! Ang laki pala ng building nyo dito, Cairo, no? Ito na ba yung kabuuan ng Villanueva Inc.? Oo, ito ang main office natin. Hindi nga ito malaki eh, kung ikukumpara mo sa ibang buildings. 10 palapag lang to. Bale, dito lahat nagre-report kasama ng day and night advertising. Yung printing natin, furnitures, yung graphics division, nandito rin. At yung farm namin, dito rin nagre-report. Hindi sa atin tong establishment sa baba. At yung office sa second and third floor. Nangungupahan lang sila. Ang dami nyo palang negosyo, no? Oo. Matagal na itong nagra-run. Mga ilang dekada na. Namana pa to ni Dad sa mga ninuno niya eh. Hindi naman talaga to malaki nun eh.
farm and furnitures lang talaga nun pero sumabak si dad sa iba pang businesses. Hanggang sa nagkaroon kami ng mga shareholders at naging corporation. Teka lang Prince, ayusin ko lang yung buhok mo ha. Ayan. Ang pogi mo ngayon, alam mo ba yun? Tara na, pasok na tayo ha. Exactly 1 p.m. nang pumasok ang may-ari ng DK Holdings sa meeting room. Kinakabahan talaga ako. Pakiramdam ko kasi, may mangyayaring hindi maganda. Nang makaupo na siya sa upuan niya, ako yung una niyang tiningnan. Dahil doon, napahawak ko sa bracelet kong suot. Dahil kailangan kong humugot ng lakas ng loob. Hindi pa siya ganun katanda. Siguro mga nasa early 40s or 30s. At halatang biyasa na sa mga ganitong bagay. Tahimik lang kaming lahat matapos siyang magpakilala. At ngayon, nire-review niya yung folder na nasa harap niya. Katabi ko si Cairo. Nasa right side niya ako. At magkaharap sila ng kliyente. Sa left side naman, ni Cairo ay ang dad niya. At si Barbie ay nasa kanan ko. Kaharap naming dalawa ang sekretary ng kliyente. At ang isa pang empleyado niyang hindi ko kilala. Table for 10 to 12 people sana to pero ito lang kaming nandito ngayon. Napaka-pogi ng kliyente namin to. Maputi rin. At pinkish ang balat. Kagaya ko. Parang artistahin ng dating pero laging nakasimangot. Kaya nakakailang siyang tingnan. You can all just call me Duke. I prefer first name basis. And I want to be straight to the point. I want a partnership with a company who can make promotional ads for me during the day when people are awake. Not much at night when everyone's asleep. As you can see in the file, DK Holdings is affiliated with many businesses nationwide and even abroad. But the question is, why should we choose you over your competitors? Pagputol ni Sir Duke sa sandaling katahimikan. Tumingin ang dad ni Cairo sa kanya. Hudyat na gusto niyang si Cairo ang sumagot nito. That's a good question, Sir Duke. Hindi pa man nasasagot ni Cairo ang katanungan ni Sir Duke, pinigilan niya itong magpatuloy. I'm sorry, but I'm confident that you are very much capable of answering the question. But I'd like to hear it from someone else. From a normal employee. How about this guy beside you? Prince, I want to hear your thoughts. Laking gulat ko nang bigla akong banggitin ni Sir Duke. Sinasabi ko na nga ba masama talagang kutob ko kanina pa lang. Parang alam kong mangyayari to. At kahit pa may puno ako ng kaba at takot, alam kong masasagot ko ang katanungan niya. Basta ba't galing ito sa aking puso. Nang mga sandaling yon, wala akong ibang iniisip kundi si Cairo. At ang mga masasaya naming sandali na magkasamang nagtatrabaho sa day and night advertising. Kaya kong sagutin to. Alam kong kaya ko. Hindi kita ipapahiya, Cairo. Mahal ko. Pareho nating malalampasan to. Kaya't sana, pagkatiwalaan mo ako. Oh shit! Ba't niya iniipit dito ang mahal ko? Bakit niya kilala si Prince? Bakit pa kasi hindi pwedeng ako na lang sumagot? Prince, mahal ko. Kayanin mo please. Isipin mo lang yung lagi natin na pag-uusapan. Yung vision ng branch natin. Kaya mo yan. Tiningnan ko si Cairo. Huminga ng malalim at sinabi ko sa sarili kong, mahal na mahal kita, Cairo. At para sa ito. Tumayo ako at hinarap si Sir Duke. Tiningnan ko siya sa mga mata. Tapos nginitian at hindi ko namalayang
Bumukas na palang aking bibig. At sinimulang sagutin ang tanong niya. To thoroughly explain our vision at day and night advertising, from the name itself, we offer to advertise day and night. Gusto po naming makagawa ng mga promotional ads na hindi lang para sa mga taong nagtatrabaho sa umaga, kundi pati na rin sa mga taong nagtatrabaho sa gabi. Kung hindi niyo po naitatanong sir nasubukan ko na pong magtrabaho sa gabi. At sa tuwing lalabas ako ng bahay, kahit patay na ang araw tumitingala po ako sa mga billboards na nakikita ko sa paligid. Natutuwa po akong basahin yung mga mensahe na susulat dito. Yung ibang billboards nga walang ilaw, kahit hindi ko minsan mabasa. Hindi po ba't kay gandang isipin na kahit sa gabi, kahit nag-iisa ka may mga billboards na kumakausap sa'yo. Para sa mga taong katulad ko sir, na mahirap lang. Nakapagbibigay ito ng konting ligaya sa akin. Naiibisan yung lungkot ko, hindi lang sa mga billboards. Pati na rin sa mga commercial sa radyo, sa mga bus o jeep na sasakyan ko. Pakiramdam ko po hindi ako nag-iisa sa mga laban ko sa buhay. So you mean to say yung target mo ay yung may mga trabaho lang? Paano yung ibang walang trabaho? Are we not going to market them as well? May punto po kayo Sir Duke pero para kasi sa akin, ba't pa natin bebentahan yung mga walang trabaho? Wala nga silang source of income, di ba? Baka nga yung iba dyan makagawa pa ng masama para lang may pambili. Gusto niyo po ba yun sir? Kaya bang nunukin ng konsensya niyo na ganun yung mga customers niyo? Ako kasi, hindi. Kapag naiisip ko, hindi talaga sir Hindi ko naman po sinasabing yung may mga trabaho lang ang magiging target market natin. Siyempre, para sa lahat dapat. Ang punto ko lang po kung may ipaprioritize man tayong bentahan, doon na sa may trabaho. Doon na siguradong may perang pambili po. Medyo luma na itong data na to Sir Duke but based on 1980 statistics from almost 17 million employed people in the Philippines, 5% of which works night shift. That's about 794,000 people. And that's 794,000 potential customers po in the year 1980s. Paano na lang sa panahon ngayon, sir? Marami ng opportunities for Filipino people to work at night. Hotels, restaurants, BPO. We're talking about millions, sir. So, if we are to target potential customers, bakit hindi na lang lahat? Ba't umaga lang? Bakit hindi natin isama pati ang gabi? Day and night po, Sir Duke. Makakaasa kayong kahit sa umaga o sa gabi? Nandito kami para tulungan kayong mapalago ang negosyo nyo. Yun lang po, Sir Duke, ang masasabi ko. At salamat po sa pagkakataong mapakinggan nyo ang side namin mga normal na employees lang. Totoo ba to? Totoo ba itong naririnig ko, mahal ko? Grabe! Proud na proud ako sa'yo. Pinaghandaan mo talaga yata ito Hayaan mo. Kung hindi man natin makuha ang deal na to, okay lang. Sobra akong satisfied sa mga sagot mo. Nang makaupo ko ulit mula sa pagkakatayo para akong nabunutan ng napakalaking tinik sa dibdib. Kung hindi man sila naging masaya sa sagot ko, bahala na. Ang importante, nasabi ko yung nilalaman ng puso ko. Tinignan ko si Sir Duke at pilit kong binabasa yung mukha niya pero bigla na lang itong nagbuntong hininga at tumayo. Okay, I think I've heard enough. If you could just excuse me for a couple of minutes, I just need to use the toilet. Pagkalabas si Sir Duke, nagkatinginan kami ni Cairo. Hinawakan niya yung kamay ko. Sabay lapit at bulong ng, I'm so proud of you, mahal ko. Tandaan mo yan And regardless of their decision, okay lang kahit hindi natin makuha. But still, I am so proud of you. Pagkatapos
ibinali ni Cairo ang atensyon niya sa kanyang daddy. Nagbubulungan sila kaya minabuti ko na lang na yumuko at humawak ulit sa bracelet ko. Sa bracelet namin ni Cairo. Yung dalawang empleyado naman ni Sir Duke na nasa harapan ko, may pinag-uusapan din. Narinig ko pa nga yung isa na binanggit yung pangalan ko eh. Tapos ay bigla akong kinalapit ni Barbie at may binulong. Psst, Prince, kayo ha? May pahawak-hawak pa kayo ng kamay. At may matching bracelets pa kayo. Kayo na ba talaga? Chumika ka na dali. Hoy, walang ganyan no. Friendship band lang to. Ano ka ba? Tsaka, baka may makarinig sa'yo, Barbie. Asus, ayaw pang umamin. Ang galing mo kanina, Prince. May kutob akong naantig si Sir Duke sa speech mo. Kaya biglang lumabas. Talaga? Nakakaantig ba? Sinabi ko lang naman kung ano yung nasa puso ko eh. Naman, sure akong close natin to pero kung hindi, okay lang. Cheer up, okay? Normal lang talaga to sa mga ganitong klaseng businesses. Natigil ang pagchichismisan namin nang makabalik na si Sir Duke sa loob at ibinigay niya ang kanyang hatol. So, where's my contract? I think I'm ready to sign now. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Totoo ba to? Of course, Sir Duke. Barbie, if you could bring the contracts here. Sagot naman ng dad ni Cairo. Nasa tagal na ngayon ko palang narinig magsalita. Fast forward tayo after ng contract signing. It's good to finally meet you, Prince. Pagbati ni Sir Ace Villanueva sa akin, ang daddy ni Cairo. I heard that you're taking good care of my son, huh? He has made a lot of improvements since you came. I wish you could stay longer. Good to meet you din po, Sir Villanueva. Nahihiya akong sagot sa kanya. Dad na lang itawag mo sa akin. I'm just kidding. Parang gusto na kitang iuwi eh. Bigla naman pinutol ni Cairo ang pag-meet and greet namin ng daddy niya. Of course, Dad. Prince will be staying with me forever. Right, Prince? Hindi pa man ako nakakasagot ay sumabat si Sir Ace. Hindi natin masasabi ang takbo ng panahon, Cairo. Anyway, I heard you're the one responsible for the deal with Jordan Casimiro, ha? Natanggap mo ba yung bonus mo? Hindi ba ibinulsa ni Cairo? Opo, natanggap ko po. Hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa iyo, sir. Salamat po sa bonus. What the? Grabe naman kayo, Dad. Hindi naman ako ganong klaseng tao, no? I'm just making sure, my son. Wala ka pang kalahating taon dito, Prince, right? First, that deal with Jordan Casimiro and now this. I think you'll be a good asset. I'll have you transferred dito sa QC as soon as possible, okay? No, Dad! Hindi ako papayag. Akin lang si Prince. Are you disobeying me now, son? Oh no! What a dramatic scene. Huwag naman po, Sir Ace. Huwag niyo pong ipaglayo ang dalawang taong nagmamahalan. I can't take this anymore. OMG. Hihimatayin ako. Hihimatayin na naman yata ako. If you only saw your face, son. You looked absolutely terrified. No, I was just kidding. Pasado na ba yung acting ko, Prince, ha? Opo, sir. Ang galing niyo palang umarte, no? Sir Ace naman eh. Kukuha na sana ako ng tissue. Oh my gosh. My tears. Balik muna kayo sa loob. Huwag kayong lalabas mga luha. Hindi ba ito ang tamang oras? Dad,
How'd you learn to be like that? I was almost convinced. Grabe ka naman. No, I was just trying to be bagets like you guys. Anyway, very important. So you two, Son, Prince, you will lead this project, okay? Kayo nang bahala rito. Let's do good, alright? I want a long-term partnership with DK Holdings after this. Is that understood? Of course, Dad. We won't fail you. Don't worry. And Prince? Apo sir. Gagawin po namin ang best namin. Good. For now, you both are no longer needed here. You can go ahead and, celebrate or have a date or whatever. Malalaki na kayo. Just make sure to come home safe. Son, you take good care of Prince, okay? Kapag may nangyari dyan... Oo naman, Dad. We better get going, Prince. Tara. Bye, Dad. Ikaw, Barbie. Ayaw mo bang sumabay? Hindi na, Sir Cairo. I have some errands here eh. Mauna na kayo ni Prince. Bye po, Sir Villanueva. Bye, Barbie. Cairo, bakit ganun lang ako tatuin ng daddy mo? Alam niya ba yung tungkol sa atin? Tanong ko kay Cairo, nang makapasok na kami sa loob ng sasakyan niya. I think so. Ayaw mo pa nun? At least, hindi siya against sa relationship natin, no? Ha? Seryoso ba to? Nakakahiya naman. Kailan niya pa nalaman? Wala naman akong sinasabi sa kanya eh. Maybe, father's instincts. O baka naman si Barbie. Napaka-chismosa talaga kahit kailan nun. Naku, paano na to? Magpapakasal na ba tayo? What? Tama ba yung narinig ko, mahal ko? Did you just propose? And why do you look so confused? Ang cute mo. Ano ba, Cairo? Gulong-gulo na nga ako eh. Ba't tulala ka lang dyan? Biglang inilapit ni Cairo ang mukha niya sa akin. At bigla niya akong hinalikan sa labi. Marahan at mainit. Yes. Yes, Prince. Ha? Anong yes, Cairo? Yes. Yes ang sagot ko. Ha? Tara na nga. At baka ma-stuck pa tayo sa traffic eh. Rush hour na ngayon. Saan mo gusto mag-date? Sabi ni Dad kanina, mag-date daw tayo eh. Alam mo naman ako, sumusunod lang ako sa utos. Uwi na lang tayo, Cairo. Ang dami kasing nangyari eh. Hindi pa maiproseso ng utak ko ang lahat. Baka mabaliw pa ako nito eh. Sige, okay lang. Doon na muna tayo sa condo ko. Nakapagpaalam ka ba kay Jordan na hindi ka papasok mamaya? Oo. Pumayag naman siya. Buti na nga lang nakahanap ako ng papalit sa akin mamaya sa cafe. Kung kumain muna kaya tayo. Libre mo naman ako. Grabe. Hindi ka man lang nagpa-burger sa bonus mo. Sige ba? Ano bang gusto mong kainin? Sa mumurahin lang ah. Ikaw ang gusto kong kainin, Prince. If you enjoyed this episode, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course, please continue sending your stories sa email natin that's mentomenstories@gmail.com. Malay mo, next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at suporta. Hanggang sa muli.